pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan. Nagising ako sa katawan ng dating asawa ng isang bigating si. Nang maalala ko ang masaklap na sinapit ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Agad kong pinirmahan ang divorce agreement. Biglang umitim ang mukha ng babaeng si. Song Xinghe, sigurado ka na ba talaga? Kinabahan ako. Agad kong hinawakan ang pitaka ko. Biro mo, ang laking breakup fee ni isang kusing hindi ko isasauli. 2.5 araw akong nakahiga sa kama sa ospital bago ko tuluyang natanggap ang katotohanang nag-transmigrate ako. Si Song Xinghe, isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, ay napunta sa katauhan ng kontrabidang lalaki sa isang kitsch na SE novel. Ako ang dating asawa ng si. Dahil mayaman at makapangyarihan ang pamilya ko, naging mapang-abuso ako. Sa opening ceremony ng universidad, first sight ko agad ang babaeng bida na si Shen Yuchu. Mula noon, walang tigil ko siyang hinabol, ginamit ang lahat ng paraan para pilitin siyang pakasalan ako. Si Shen Yuchu ang tipikal na bida sa campus novel, maganda, matalino, pero mahirap. Ang tatay niya ay pipit-bingi, ang nanay naman niya ay may uremia. Para makalikom ng pondo para sa gamot ng nanay niya, napilitan siyang magpakasal sa akin. 5 taong kasal. Mula sa isang ordinaryong empleyado, naging isang tanyag na tao sa mundo ng negosyo si Shen Yuchu. At ang relasyon namin ay palala ng palala, unti-unting nakawala si Shen Yuchu sa kontrol ko. Pero wala akong kamalay-malay. Nananatili pa ring mapangahas at walang pakundangan. Hanggang sa itinulak ko ang kanyang key white moonlight, itinatanging pag-ibig, pababa ng hagdan at nabali ang binti nito. Hindi na nakatiis si Shen Yuchu at humingi ng diborsyo. Dito ako na aksidente sa sasakyan. Sa 3 araw pa lang dumating si Shen Yuchu para makita ako. Direkta niyang inihagis sa akin ang divorce agreement. Song Xinghe, hindi ka pa ba tapos sa mga kalokohan mo? Malamig na parang yelo ang boses ng babae. Kitang-kita sa kanyang mga mata at kilay ang inip at pagkasuklam. Pero kahit ganoon, sa sandaling malinaw kong nakita ang mukha niya, kumabog pa rin ng malakas ang puso ko. Hindi katakatakang na humaling ang orihinal na may-ari ng katawan sa mukhang ito, napakaganda talaga. Pagkatapos, sinulyapan ko ang divorce agreement. Nang makita ko ang mga ari-arian na mapupunta sa akin, halos tumigil ang puso ko. Yumaman ako. Mayaman niya ang pamilya ng orihinal na may-ari, pero siya ay dominante at pasaway. Mayroon pa siyang kapatid na lalaki na mas magaling sa kanya, kaya wala siyang pag-asang mamana ang kumpanya. Samantala, si Shen Yuchu, sa loob lang ng ilang taon, mabilis na umasenso ang negosyo at malaki na ang kanyang yaman. Kapag nagdiborsyo kami, napakalaki ng breakup fee. Buong buhay akong gumawa ng mabuti, kaya nararapat lang sa akin ang biglaang pagyaman na ito. Matapos kong kalkulahin ang perang makukuha ko, pinigilan ko ang aking tuwa at yumuko ng matagal, takot na baka lumabas ang ngiti sa labi ko at mapansin ni Shen Yuchu na may mali. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Sige, pumapayag akong makipagdiborsyo. Nagduda si Shen Yuchu. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganito kadali akong papayag. Pero hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Baka hindi na maulit. Bago pa siya makapag-isip, mabilis kong pinirmahan ang divorce agreement. Tila may napansin si Shen Yuchu na kakaiba, kumunot ang kanyang noo. Tumalikod ako, nagkunwaring bigo at sinabing, naintindihan ko na. Shen Yuchu, palayain na natin ang isa't isa. Tahimik sa likod ko ng ilang sandali. Akmang hihiga na sana ako ulit sa kama para bilangin ang aking pera nang mapansin kong tahimik na nakatingin si Shen Yuchu sa divorce agreement, hindi gumagalaw. Nagtataka akong nagtanong, hindi ka pa ba aalis? Tumitig si Shen Yuchu. Magalang akong nagpaalala, yung sugat ni Liza hindi pa yata magaling, di ba? Hindi mo ba siya pupuntahan para tingnan? Biglang lumamig ang mukha ni Shen Yuchu. Medyo kinabahan ako. Ang babaeng to, hindi kaya nagsisisi siyang bigyan ako ng ganito kalaking pera. Pero napirmahan ko na, hindi na niya mababawi kahit gusto pa niya. Isa pa, dahil sa pagiging mapagparaya ko ngayon, nararapat lang nabigyan niya ako ng pera. Noong kolehiyo si Shen Yuchu, mayroon siyang white moonlight na si Liza. Kabaliktaran ng arugante at mapang-abusong si Song Xinghe, si Liza ay mabait, maunawain at masipag. Galing siya sa single-parent family at mahirap ang buhay nila mula pagkabata,
pero napakasipag niya at mahusay sa lahat ng bagay. Sa isang banda, sila ni Shen Yuchu ang magkatulad. Siya lang ang nakakaintindi kay Shen Yuchu, masasabing soulmate niya ito. Kung wala ako, malamang ay sila ang natural na nagkatuluyan. Pagkatapos ng kolehiyo, magkasama silang magsisikap sa lungsod na ito, bubuo ng masayang pamilya para sa kanila. Lahat ng ito ay sinira ko. Sa orihinal na kwento, si Song Xinghe ay baliw na baliw sa selos kay Elijah. Lagi niya itong pinahihirapan, hinahanapan ng gulo at sa huli ay nagwala pa at nanakit. Mula noon, tuluyan ng kinamuhian ni Shen Yuchu si Song Xinghe at nakipaghiwalay sa kanya. Kahit sino namang mag-isip, alam na kung gaano kasaklap ang magiging katapusan ko bilang kontrabida ngayong nagkasala ako sa bida at sa kanyang P-White Moonlight. Kaya habang maaga, kukunin ko na ang pera at tatakas. Sa huli, padabog na lumabas ng pinto si Shen Yuchu. Napahawak ako sa dibdib ko, palihim na napanguso. Ang sungit pa rin. Pero nang maalala ko ang perang makukuha ko, sumaya ulit ako. Ang ganitong klaseng swerte na parang hulog ng langit, hindi lahat nakakaranas. Habang nag-iisip, bigla akong nakatanggap ng WeChat message mula kay Chen Wanwan. Narinig ko, sa wakas nagkaroon din ng panahon si Shen Yuchu na bisitahin ka. Puno ng panunukso ang kanyang mga salita. Ito si Chen Wanwan, ang kababata ni Song Xinghe. Isang spoiled at pasaway na senorita, pinakamagaling sa pagkain, pag-inom at pagsasaya. Hindi niya gusto si Shen Yuchu at ganoon din si Shen Yuchu sa kanya. Magkaaway sila. Lalo na noong ikinasal kami ni Shen Yuchu, mas dumalas ang ugnayan ng aming mga pamilya. Ilang beses siyang pinagalitan ng lolo niya gamit si Shen Yuchu bilang halimbawa, kaya lalo pang nainis si Chen Wanwan kay Shen Yuchu. Tinawag niya akong tea-loveful at palagi akong pinapapunta sa gulayan nila para manguha ng ligaw na gulay. Malamang, nandito na naman siya para pagtawanan ako. Pero may pakialam ba ako? Biro mo, abala ako sa pagbibilang ng pera, saan ako kukuha ng oras para magdrama? Nga, naisip ko at direkta kong pinicturean ang divorce agreement at sinend sa kanya. Simula ngayon, single na ulit. Lilibre mo ko ng kain. Tumawag agad si Chen Wanwan. Bungad niya, baliw ka na ba? Ang sakit naman niyang magsalita. Pagkalabas ko ng ospital, pupunta tayo sa civil registry para ipastamp. Buti na lang hindi masyadong malala ang aksidente ko, nabagok lang ang ulo, mild concussion. Wala ka man lang bang reaksyon? Nanahimik sandali si Chen Wanwan tapos biglang tumawa. Sige na nga. Ano bang gusto mong reaksyon, Song Da Shoye, Young Master Song? Narinig ko nagbukas ka ng bagong bar. Isang linggo pagkatapos. Nagsuot ako ng mamahaling suit, magara akong lumabas ng ospital. Nakapamiwang si Chen Wanwan, nanunukso, nasa ospital ka lang, pormang-porma ka pa. Nasisiraan ka na ba? Tihe, sabi ko. Ano bang alam mo? Espesyal na araw ngayon. Walang ganang sumagot si Chen Wanwan, tumalikod para umalis. Hindi inaasahang nakasalubong si Shen Yuchu. Sandaling napako ang tingin ni Shen Yuchu sa kanya, malamig ang mga mata. Nandito ka pala. Lumapit ako, nginisyan siya. Nasaan ang kotse? Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Shen Yuchu. Parking lot. Tara na. Hindi nagpatalo si Chen Wanwan. Lumingon siya, bahagyang pinaningkitan ako ng mata. Song Xinghe, hindi ka sasakay sa kotse ko. Kinaway ko ang kamay ko. Kailangan ko munang pumunta sa civil registry, kasama si Shen Yuchu para sa divorce certificate. Mas madali kung sa kotse niya ako sasakay. Habang nagsasalita, sinundot ko si Shen Yuchu na natulala. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Tara na. Napatawa si Chen Wanwan. Nga naman. Kailangan niyong mag-explain. Huwag niyo nang patagalin. Mapang-asar nang umisi si Shen Yuchu. Song Xinghe, atat ka na talagang putulin ang ugnayan natin. Hindi ba't ikaw ang humingi ng diborsyo? Ano tong pinagsasasabi mong pasaring? Prangka kong sinabi, kasi may iba pa akong lakad mamayang gabi. Gusto ko lang matapos na to agad para hindi rin masayang ang oras mo, di ba? Laging abala si Shen Yuchu. Bihira lang siyang umuwi. Alam kong ayaw niya akong makita. Sakto, wala rin akong balak na makipag-ugnayan pa sa kanya. Mas mabuti ng kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang saya, di ba?
Nakasimangot na tumalikod si Shen Yuchu. Hindi gaanong maraming tao sa civil registry. Maya-maya lang kami na ang kasunod. Nang papasok na kami ni Shen Yuchu, biglang tumunog ang cellphone niya. Sinulyapan ko, si Lizia. Lumayo si Shen Yuchu para sagutin. Mahina kong narinig ang malambing at banayad niyang boses. Nasa labas pa ako, may inaasikaso lang. Kailanman ay hindi niya kinausap si Song Xinghe sa ganoong tono. Ang kasal na ito, mulat sa pool ay pilitan lang. 5 taon, laging nag-aaway, kahit ang kumain lang ng maayos ng magkasama ay mahirap gawin, paano pa ang ganitong malambing na pag-aalala? 2 beses nang tumawag ang staff, itutuloy niyo pa ba o hindi? Umiling ako, naaawa sa orihinal na may-ari ng katawan. Wala talaga siyang puwang sa puso ni Shen Yuchu. Shen Yuchu, tinawag ko siya. Pwede bang unahin muna natin tong sa akin? Si Shen Yuchu, laging si Lizia ang inuuna. Nag-away na si Song Xinghe, nagtalo na, pero wala siyang pakialam. Tanga rin itong orihinal na may-ari. Nag-ilusyon pa siyang mananalo siya kay Lizia. Hindi ba't naghahanap lang siya ng sakit ng ulo? Si Shen Yuchu rin naman. Kung unahin niya ako ngayon, mas maaga siyang makakapiling ng legal ang kanyang White Moonlight, di ba? Biglang sumeryoso ang mukha ni Shen Yuchu. Pagkatapos, sinabi niya sa kausap sa cellphone, magpatingin ka muna kay Ethiz Hang. Pupunta ako agad dyan. Makalipas ang 20 minuto, hawak ko na ang bagong labas na divorce certificate, nangingilid ang luha. Nakuha ko na. Ang malaking halaga ng breakup fee ko, nakuha ko na. Simula ngayon, travel, inom, kain, saya. Maging isang masayang tao. Buong sinseridad kong sinabi kay Shen Yuchu, Shen Yuchu, salamat. Paalam. Salamat sa pera mo. At saka, hindi na tayo magkikita. Paglabas ko, agad kong nakita si Chen Wanwan. Nakasakay ang babae sa isang napaka-showy na pulang Ferrari, agaw pansin talaga. Mahirap hindi makita. Masaya akong lumakad palapit. Mayaman ako, bro. Gasta na. Sa likod, biglang narinig ko ang medyo garalgal na boses ni Shen Yuchu. Song Xinghe. Nagmamadali akong lumingon. May kailangan ka pa? Namula ang labi ni Shen Yuchu, hindi ko masabi kung anong emosyon ang nararamdaman niya. Kung ang orihinal na may-ari to, siguradong usisaing mabuti kapag nakitang ganito ang itsura niya. Pero tinatamad na akong magpanggap. Wala na. Alis na ko. Binilisan ko ang lakad. Para sa isang ekstra na tulad ko, ang paglayo sa mga bida ang susi sa kaligayahan. Nakasakay sa kotse ni Chen Wanwan, habang papaalis, minsan ko lang sinulyapan ang rear view mirror. Nakatayo doon si Shen Yuchu. Dagsa ang mga tao sa paligid, pero kakaiba ang kanyang kalungkutan. Hay, wala na tong istorbo na laging nanggugulo sa kanya, nakalaya na rin siya siguro, no? Sinulyapan ako ni Chen Wanwan. Nanghihinayang ka? Tuwang-tuwa ako. Yung mga babae sa nyo, tinabi nyo ba para sa kin lahat? Naiinis na si Chen Wanwan. Sayang lang ang pag-aalala ko. Akala ko pa naman mahal na mahal mo siya. Tapos ngayong hiwalay na kayo, kitang-kita sa mukha mo ang saya. Halata ba? Ibinaba ko ang salamin sa passenger seat at tiningnan ang sarili. Si Song Xinghe ngayon ay 28 taong gulang. Kahit biglang tumanda ng 10 taon, buti na lang gwapo at matikas ang mukhang ito. Ang pinakamahalaga, mayaman. Nag-isip ako at nagbigay ng paliwanag, hindi niya ako mahal, kaya hindi ko na rin siya mamahalin. Habang naka-red light, matagal akong tinitigan ni Chen Wanwan. Hanggang sa nakaramdam na ako ng pagkailang, saka lang siya nagsalita ng may ibang kahulugan, itong aksidente mo, parang nagbago ka ng pagkatao. Biglang kumabog ang puso ko. Nanahimik ako sandali, nagkibit balikat. Siguro kapag nakaranas ng bingit ng kamatayan, maraming bagay ang nagiging malinaw. Natigilan sandali si Chen Wanwan tapos tumawa rin. Sa bagay. Sige, ngayong gabi, sagot ko na ang gastos mo. Makalipas ang 2 oras, nagsisi si Chen Wanwan. Nakasimangot siya. Hindi ka pa ba tapos umorder? Hindi alak ang tinutukoy niya, kundi ang mga babae sa. Hindi ko dapat sinabing mga kapatid na babae. Tinaas ko ang baso ko sa kanya. Halika, samahan mo rin si kuya uminom. Chen Wanwan. Tinapik ko ang balikat niya.
Tinuro ko ang mga magagandang babae sa paligid. Tingnan mo, lahat sila matatamis magsalita, magaganda. Sino sa kanila ang hindi mas magaling kaysa sa dati kong asawa? Ang orihinal na may-ari rin naman, ang daming magagandang babae sa mundo. Mayaman siya, gwapo pa. Bakit kailangang magpakamatay siya sa iisang puno? Ang tao, pinakakinatatakutan ang maging makitid ang utak. Napangisi si Chen Wanwan. Sa wakas, hindi ka nabulag. Isang payat na babae ang lumapit para salinan ako ng alak. Magalang na tumawag, kuya, tikman mo to. CJ. Masaya sana akong kukunin ang biglang agawin ni Chen Wanwan. Huwag mong paghaluin ang inumin. Kagagaling mo lang sa ospital. Ayokong tumawag ulit ng 120 mamaya. Habang nagsasalita, tiningnan niya ang babae. Agad namutla ang babae, yumuko at humingi ng tawad. Sorry po, kuya. Hindi ko po alam di. Mapagbigay akong kumaway. Okay lang. Masaya si kuya ngayon. Tapos, ninisyan ko ulit si Chen Wanwan na nunukso, ikaw talaga. Pwede sa'yo, bawal sa iba. Yung mga batang boyfriend mo, kapag pinapainom ka, ang saya-saya mo. Pagdating sa akin, bawal na? Natawa si Chen Wanwan. May pagkukumpara ba doon? Paano wala? Ako, single, kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Biglang nagtanong ulit si Chen Wanwan, nga pala, alam na ba to ng pamilya mo? Bigla akong natigilan. Ay, nakalimutan ko iyon. Hindi pa ako nakakasagot, parang alam na ni Chen Wanwan ang lahat. Alam ko nang hindi ka maglalakas loob sabihin. Hindi ayaw kundi hindi kaya. Hindi masyadong maganda ang relasyon ng orihinal na may-ari sa pamilya niya. Ang mga magulang niya ay makaluma, paborito ang kapatid. Siya naman ay rebelyoso. Noong una, para makasal kay Shen Yuchu, malaki ang naging alitan nila ng pamilya. Nang umunlad si Shen Yuchu, 180 degrees ang naging pagbabago ng ugali ng pamilya, at lagi siyang sinisisi dahil sa mga alitan nila ni Shen Yuchu. Kahit paano, itong kontrabidang lalaki, hindi rin naging maganda ang buhay niya noon. Pero, hawak ko na ang divorce certificate, ano pang ikakatakot ko? Ang mga sumunod na araw ay mas masaya pa kaysa sa inaasahan ko. Pinakiusapan ko ang katulong na ipak lahat ng gamit ni Shen Yuchu at ipadala. Ang villa na ito ay binili ng mga magulang ng orihinal na may-ari para sa kanila bilang bahay pangkasal. Pero hindi gustong matulog dito ni Shen Yuchu. Siguro, bawat sulok dito ay nagpapaalala sa kanya ng kahihiyang dinala ni Song Xing. Noong una, madalas siyang natutulog sa kumpanya. Nang umangat ang kanyang karera, bumili siya ng apartment malapit sa kumpanya. Minsan pumunta doon ang orihinal na may-ari, at sakto namang naabutan niya doon si Lija. Ang awkward, di ba? Kahit na agad nagpaliwanag si Lija na sumilong lang siya doon dahil umuulan, sa ugali ni Song Xinghe, paanong hindi siya magagalit? Noon, malaki ang naging away nila ni Shen Yuchu, 1 buwan silang hindi nag-usap. Sa huli, si Song Xinghe pa rin ang hindi nakatiis at unang sumuko. Sino ba namang hindi, si Shen Yuchu lang ang nasa mata at puso niya. Ngayon, masaya na. Ang ganito kalaking, 3 palapag na villa, akin lang lahat. Wala masyadong gamit si Shen Yuchu dito, pero pagkatapos kong linisin, medyo maluwag pa rin ang pakiramdam. Kaya agad akong lumabas para mag-shopping. Tapos, nagsimula na akong mamili sa mga paborito kong tindahan. Ito, wag na. Yung natitira, pakibalot lahat. Sige po, yen song. Halos mapunit na sangiti ang mukha ng store manager. Masaya ako. Masaya rin ako. Ilang mayayamang babae at lalaki ang nasa likod ko, tumutulong magbitbit ng mga pinamili. Hindi ko inaasahang paglabas ko, makakasalubong ko si Shen Yuchu. Natigilan siya nang makita ako. At ako naman, nakita ko na ang nasa likod niyang si Lija. Mukhang magaling na ang sugat niya sa binti. Nakakapamasyal na nga sa mall. Bahagyang gumalaw ang labi ni Shen Yuchu, at siya pa ang unang nagsalita, malapit na ang birthday ng nanay niya, kaya sinamahan ko siyang pumili ng regalo. Kumindat ako. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Wala naman akong pakialam. Dahil sa kagandahang loob, magalang pa rin akong kumaway. Pero bago pa ako makahakbang para magpaalam, nagsalita na rin si Lija.
Mukhang may bahid ng paghingi ng tawad ang kanyang ekspresyon. Song, pasensya na po. Hindi pa kasi masyadong maginhawa ang binti ko, kaya nagpasama ako kay Yuchu. Nakikita kong marami kang pinamili. Baka nahihirapan kang dalhin? Gusto mo bang ipahatid kita kay Yuchu? Kaya ko naman mag-isa. Pakinggan niyo yan, ang galing niyang magsalita. Ipinaalala kay Shen Yuchu na ako ang nagtulak sa kanya. Nagpapahiwatig na huwag akong magselos. At buong loob pang ipinaubaya sa akin si Shen Yuchu. Nakangiti akong sumagot, huwag na. Nasa baba lang ang kotse ko. Isa pa, mga personal na bagay na to, ayoko nang abalahin pa si Ina Shen. Natigilan si Lizia. Ano? Nagulat din akong napatingin kay Shen Yuchu. Ewa Shen. Hindi mo pa nasasabi kay Emes. Linahiwalay na tayo. Patay. Gulat na tumingin si Lizia kay Shen Yuchu. Nanigas ang mukha ni Shen Yuchu, hindi maganda ang itsura. Ayokong ipagsabi ang mga personal kong bagay. Aba, parang ako pa ang pinaparinggan. Di ba't nagparty lang naman ako ng ilang beses para ay celebrate ang diborsyo? Bakit ang liit ng tingin? Mukhang hindi rin inaasahan ni Lizia ang ganitong revelasyon. Mama ni. Binuksan niya ang bibig. Yuchu, kayo ni Song, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nang marinig ang boses niya, tila doon lang naalala ni Shen Yuchu na may kasama pa pala siyang iba. Bahagyang gumalaw ang pulang labi niya, sandaling natigilan, pagkatapos ay mahinang nagpaliwanag, masyado akong abala nitong mga nakaraang araw. Noon, paborito niyang gamiting palusot yan kay Song Xinghe. Hindi ko akalaing magbabago ang ihip ng hangin, mararanasan din pala ni Lizia to. Pero iba talaga ang bida sa kontrabida. Para kay Lizia, ang pangungusap na yon ay napakagandang balita. Ang tingin niya ay palingalinga sa amin ni Shen Yuchu, tila humihingi ng paumanhin. Pasensya na. Hindi ko alam dati. Hindi ko sinasadyang banggitin. Song, hindi ka naman siguro magagalit, di ba? Siyempre hindi ako magagalit. Isang babaeng wala ng kaugnayan sa akin. Sige, mamasyal muna kayo. Ang mga katulong ko, bit-bit ang mga pinamili ko, medyo mabigat din mauna na ako. Kakahakbang ko pa lang, biglang nagsalita si Shen Yuchu, sandali. Lumingon ako. Shen, may kailangan ka pa? Kumunot ang noo ni Shen Yuchu, tila hindi pa sanay sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ko sa kanya. Sabi niya kahapon, matagal ka na raw hindi dumadalaw sa kanya. Humina ang boses ni Shen Yuchu, tila nahihirapang sabihin, pero kailangan. Kung may oras ka, dalawin mo naman siya. Ang tinutukoy niya ay ang nanay niyang may uremia. Kabaliktaran ni Shen Yuchu, laging gusto ng nanay niya si Song Xinghe. Dahil hindi kailanman sinabi ni Shen Yuchu sa kanya na napilitan lang siyang magpakasal kay Song Xinghe. Sa isip ng matanda, si Song Xinghe, ang mayamang binatang ito, ay hindi inalintana ang kalagayan ng pamilya Shen at buong puso pang inalagaan si Shen Yuchu. Siyempre, sa lahat ng paraan, maganda ang tingin niya kay Song Xinghe. Noong mga unang panahon ng kasal nila, para makuha ang loob ni Shen Yuchu, laging nagkukusang loob si Song Xinghe na alagaan ang nanay niya para magustuhan siya ng matanda. Alam niyang ito na ang huli niyang alas. Madasalin si Shen Yuchu, kahit para lang doon, hindi siya basta-basta makikipag-away. Pero sinakta ni Song Xinghe si Lizia, naapakan ang kanyang hangganan. Nawala na kay Song Xinghe ang huling alas na ito. Nag-isip ako sandali, pumayag pa rin. CJ. Bukas na lang. Wala namang kasalanan ang matanda. Luwag ang pakiramdam ni Shen Yuchu. Natural na sumagot, kung ganoon, susunduin kita bukas ng umaga. Inisyan ko siya, iwinagayway ang susi ng kotse. Huwag na. May kamay at paa naman ako, malakas pa. Kaya kong magmaneho mag-isa. Hindi ko naaabalahin si Ina Shen. Sabay na nanigas ang ekspresyon ni na Shen Yuchu at Lizia. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa nursing home. Ang magarbong nursing home na ito ay nasa labas ng syudad, kumpleto ang pasilidad, maganda ang serbisyo. Siyempre, napakamahal din ang presyo. Song, nandito na po kayo. Magalang na bumati ang tagapag-alaga nang makita ako. Ito ang taong kinuha ni Shen Yuchu. Alam niyang hindi maganda ang relasyon namin ni Shen Yuchu, kaya pati sa akin ay malamig ang pakikitungo.
Nakahiga sa kama si Nanay Shen. Dahil sa matagal ng pagdurusa sa uremya, payat na siya at mahina ang katawan. Pero buti na lang, sa loob ng ilang taon sa nursing home, medyo bumuti na siya kumpara dati. Sandaling napako ang tingin ng tagapag-alaga sa dala kong prutas, na panguso, maihalong pangmamata. Kahit ang isang tagapag-alaga, minamaliit ang paraan ko ng pagsuyo. Dahil alam niyang kahit anong gawin ko, lalo lang ikainis ni Shen Yuchu. Manting Sing. Nakita ko ni Nanay Shen, may ngiti sa kanyang mukha. Abala ka ba nitong mga nakaraang araw? Matagal na kitang hindi nakikita. Napabuntong hininga ako sa isip. Si Song Xinghe, mula simula hanggang huli, ginamit lang siya. Pero naniwala siya. Wala namang kasalanan ang matanda. Medyo po. Nagdala po ako ng sabaw ng manok para sa inyo. Tikman niyo po mamaya. Pero hinawakan ni Nanay Shen ang kamay ko, matagal akong tiningnan, maingat na nagtanong, si Yuchu ba, inaway ka na naman? Umiling ako, pero hindi naniwala si Nanay Shen. Napabuntong hininga siya. Si Yuchu, mula pagkabata, matigas na ang ulo. At saka, lahat ng bagay, kinikimkim lang niya. Kung inaway ka niya, sabihin mo kay nanay, ako ang kakausap sa kanya. Lalo akong nakonsensya. Balak ko sanang sabihin sa kanya ang tungkol sa diborsyo, pero ngayon, parang hindi ko masabi. Sinamahan ko si Nanay Shen kumain, nakipagkwentuhan pa ako sa kanya. Bago umalis, nag-alinlangan ako ng matagal, pero sa huli, naglakas loob akong magsalita. Magiging abala pa po ako ng ilang panahon. Baka hindi po ako makakadalaw ng madalas para samahan kayo. Bawasan muna ang dalas, tapos humanap ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Siguro mas magiging maayos. Hindi pwedeng itago ito magpakailanman. Kahit gusto ko, hindi papayag si Shen Yuchu. Kung madalas akong pupunta, baka isipin pa niyang may gusto pa rin ako sa kanya. Hinaplos ni Nanay Shen ang kamay ko, mahinang bumuntong hininga. Munting Xinghe, mabait kang bata. Yung nangyari dati, si Yuchu ang may kasalanan. Kahit hindi niya sinabi sa akin, alam kong nagsisisi siya at nalulungkot. Mahal na mahal ka niya, paanong hindi siya masasaktan ngayong wala na ang bata? Kinabahan ako. Bata. Tama. Ito ang naging mitsa ng tuluyang pagkasira ng relasyon ni Song Xinghe at Shen Yuchu. Sina Song Xinghe at Shen Yuchu, nagkaroon sila ng anak dati. Ang batang ito, nakuha niya pa noong lasing si Shen Yuchu sa isang handaan, ginamit ang lahat ng paraan, sa madaling salita, hindi naging marangal ang pagdating ng batang ito. Pero sa mata ni Song Xinghe, ito ang pinakamalakas na sandata para itali si Shen Yuchu sa tabi niya. Nang malaman niyang buntis siya, si Shen Yuchu, sa isang banda, ay nakakaramdam ng pagkakasala sa kanyang White Moonlight na si Lija. Sa kabilang banda, hindi niya kayang talikuran ang sarili niyang dugo at laman. Sa huli, pinili pa rin niya ang bata. Naging sapat na ang hirap na dinanas niya sa kanyang pagkabata, kaya ayaw niyang maranasan ng kanyang anak na lumaki sa isang sirang pamilya. Noong mga panahong iyon ang pinakamagandang yugto ng relasyon nila ni Song Xinghe. Masunurin niyang kinakain ang mga bitaminang binibili ni Song Xinghe para sa kanya. Nagbabasa rin siya ng iba't ibang gabay sa pag-aalaga ng bata. Gusto niya talagang maging isang mabuting ina. Kaya naman pagkatapos niyang makunan, tuluyan na siyang nakipaghiwalay dito. Ang pangyayaring ito ay medyo kakaiba rin. Nang mabuntis si Shen Yuchu, naramdaman ni Song Xinghe ang pagbabago sa ugali nito. Naging mapilit siya, gustong laging nasa tabi niya si Shen Yuchu. Sa tuwing tumatanggi si Shen Yuchu, ginagamit niyang dahilan ang pagtuturo sa bata habang nasa sinapupunan pa, prenatal education, at pagpapalakas ng ugnayan ng magulang at anak. Dahil dito, napipilitang sumunod si Shen Yuchu. Nang madalas na itong mangyari, nainis na si Shen Yuchu. Isang beses, kailangang mag-business trip si Shen Yuchu. Kasama sa mga kasamahan niya si Lija. Ayaw pumayag ni Song Xinghe kahit anong mangyari. Pinapalitan niya ng ibang tao si Lija at pinapauwi si Shen Yuchu para magpahinga. Naramdaman ni Shen Yuchu na pinakikialaman niya ang kanyang kalayaan, naging mapaghinala at dominante. Nag-away sila ng malaki. Song Xinghe, pwede bang maging normal ka naman? Huwag mong isipin na lahat ng tao ay kasing dumi mo. Pagkasabi nito, padabog na lumabas ng pinto si Shen Yuchu.
Kinagabihan, nakatanggap ng balita si Song Xinghe na nakunan si Shen Yuchu dahil sa galit at pag-aalala. Maiisip niya na, ito ang direktang nagpabagsak sa kanilang relasyon, nagkaroon ng malaking gulo. Kung dati ay pagkasuklam lang ang nararamdaman ni Shen Yuchu kay Song Xinghe, pagkatapos nito, nadagdagan na ng galit. Hindi na siya tumapak ulit sa bahay pangkasal nila ni Song Xinghe. Wala na rin siyang anumang ugnayan kay Song Xinghe. Hanggang sa puntahan ni Song Xinghe si Eliza at itinulak ito pababa ng hagdan. Ito na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi ba't sinasabing baliw itong orihinal na may-ari? Kapag nagalit, pati sarili niya ay hindi pinapatawad. Nanahimik ako sandali at sinabi, tapos na yon. Patay na ang dating Song Xinghe. Dito na nagtatapos ang lahat ng ito. Paglabas ko sa nursing home, medyo nalilito ako. Hindi ko alam kung para kay Nanay Shen o para sa dating Song Xinghe. Tapos, ang pagkalitong ito ay umabot sa sukdulan nang matuklasan kong nawala ko pala ang susi ng kotse ko. Desperado akong tumawag kay Chen Wanwan. Sunduin mo ko. Agad. Naiinis si Chen Wanwan. Driver mo ba ako? Kailangan laging nandyan para sa'yo. Hindi naman sa hindi ako magbabayad, sabi ko. Ang layo ng nursing home na to, mahirap sumakay. Pagkatapos, napilitang dumating si Chen Wanwan. Pag-uwi namin, gabi na. Ang masama pa, malakas ang ulan. Habang tinitingnan ang malakas na buhos ng ulan sa labas, naawa ako at pinatuloy si Chen Wanwan. Ibinigay ko sa kanya ang guest room sa ikalawang palapag. Hindi ko inaasahang kinaumagahan, may nag-doorbell. Diyos ko! Ang aga-aga, sino tong nanggigising? Pupungas-pungas akong pumunta para buksan ang pinto. Sino iyan? Paanong napunta ka rito? Ang nakatayo sa labas ay si Shen Yuchu. Akmang magsasalita na siya nang marinig ang mga yabag sa hagdan. Sa boses ni Chen Wanwan, halatang naistorbo ang tulog. Sino yan? Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Shen Yuchu. Bawat salita ay tila nanggagaling sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Mukhang hindi magandang oras ang pagdating ko. Naistorbo ko kayo. Napairap ako sa isip. Alam mo palang nanggugulo ka ng tulog ng iba. Isa pa, bakit ka sumisimangot? Bahay ko to, okay. Ex ka lang. Anong karapatan mong magalit? Nagpapakita ka ng ganyang ekspresyon na parang pinagtaksilan, para kanino? Ang tagal mo na akong pinagtataksilan, pinabayaan ko na nga, di ba? Lumingon ako kay Chen Wanwan at sinabi, walang problema, bumalik ka na sa pagtulog. Si Chen Wanwan may pagkaprinsesa. Pero dahil din sa akin kaya siya naipit dito dahil sa malakas na ulan. Hindi ko naman pwedeng hindi siya patulugin ng maayos. Hindi Nakita ni Chen Wanwan si Shen Yuchu, tila medyo nagising. Tamad na ngumiti. May bisita pala. Masyado namang bastos kung babalik ako sa pagtulog. Ikaw rin, Aksing. Bakit hindi mo papasukin at paupuin? Tingnan mo nga naman. Sabi ko na nga ba, kapag kulang sa tulog tong babaeng to, magwawala. Wala akong ganang pansinin siya. Muli akong tumingin kay Shen Yuchu, walang balak na papasukin siya. Kalilinis ko lang ng mga gamit niya. Ayoko nang madumihan ulit ang bahay na to, mahihirapan na naman ang katulong sa paglilinis. Ang aga, Shen. May kailangan ka ba, tanong ko. Medyo namumutla ang mukha ni Shen Yuchu. Malinaw na ang ilang salita ni Chen Wanwan ay tumama sa kanyang sensitibong punto. Pero hindi siya pwedeng magalit. Kung dati, pwede niyang direktang paalisin si Chen Wanwan bilang may-ari ng bahay. Pero ngayon, mas mababa pa siya kay Chen Wanwan. Kahit ang pintuan, hindi niya mapasok. Pero ang mga babaeng ganito, napakatiisin. Ganoon din si Shen Yuchu. Huminga siya ng malalim, hindi na tiningnan si Chen Wanwan. Mula sa bulsa, kinuha niya ang isang susi at iniabot. Nakalimutan mo to kay nanay kahapon. Pinadala niya sa akin. Ang ibig sabihin, pumunta siya rito dahil utos ng nanay niya. Salamat. Kinuha ko ang susi. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. May spare key naman ako. Sandaling hindi nakapagsalita si Shen Yuchu. Naghintay ako ng ilang segundo, wala na talaga akong pasensya. Magalang akong nagpaalala, Shen, may iba ka pa bang kailangan? Kung hindi naintindihan ni Shen Yuchu ang ibig sabihin ng mga salitang iyon,
hindi siya aabot sa kinalalagyan niya ngayon. Kumagat siya sa kanyang pulang labi. Wala na. Direkta kong isinara ang pinto. Nakatayo si Chen Wanwan sa hagdan, nakatingin sa akin. Nagtataka ako. Hindi ka ba babalik para matulog ulit? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bahagyang pinaningkita ni Chen Wanwan ang kanyang mga mata, nakapamiwang. Wala lang. Naisip ko lang, parang medyo walang awa ka sa dati mong asawa. Naiinis na ako. Kung wala kang masabi, pwede ka namang manahimik. Tinaas ni Chen Wanwan ang kanyang baba. Song Xinghe, wag mong sabihing hindi mo nakikita ang nasa isip niya. Nagtanong ako, anong nasa isip niya? Sumandal si Chen Wanwan, tamad na sinabi, gusto kanyang makita, di ba? Kung hindi, hindi siya pupunta rito ng ganito kaaga para lang maghatid ng susi ng kotse. Lalo na't hindi magiging ganoon kasama ang tingin niya pagkatapos makita si Chen Wanwan sa bahay na to. Tumingin ako sa gilid. Tapos, kumatok ang daliri ni Chen Wanwan sa rehas, tila walang pakialam na sinabi, wala ka man lang bang nararamdaman? Anong pakiramdam? Kapag lumingon siya, kailangan ko bang magmadaling lumapit? Medyo natawa ako. Meron. Napatingin si Chen Wanwan, bahagyang gumalaw ang mga mata, tila nanigas ang likod. Nararamdaman kong huli na ang diborsyo namin. Kung alam ko lang kung sino talaga siya, dapat matagal ko na siyang sinukuan. Sayang lang ang daming oras na nasayang ko. Mukhang hindi rin inaasahan ni Chen Wanwan na iyon ang sasabihin ko. Matagal niya akong tinitigan tapos biglang lumingon at mumiti. Sige na nga, Song Xinghe. Sa wakas, nagpakitang gilas ka rin. Na-inspire ako, hindi ko napigilang purihin din siya. Saan banda? Kumpara sa'yo, malayo pa. Ito ang tunay na libu-libong damo sa bansa, ni isang dahon ay hindi dumidikit. Isang idioma na nangangahulugang maraming karanasan sa pag-ibig pero hindi seryoso. Ilang beses ko nang sinabi, wala akong relasyon sa mga lalaking iyon. Paulit-ulit kong sinabi, naiintindihan ko. Ikaw, miss, pakitang tao lang iyan sa kanila. Hindi mo pa nakikita ang tunay mong pag-ibig, di ba? Sa mga nobela, di ba ganyan? Ang dominanting senorita, makakatagpo rin ang kanyang itinadhanang pag-ibig, babayaran ng doble ang mga utang niya sa pag-ibig noon. Naiinis na tumingin sa akin si Chen Wanwan, iniwan ang isang pangungusap, alam ko nang hindi tayo magkakaintindihan ng taang to, at bumalik na ulit sa pagtulog. Natulog ako hanggang hapon, nagising dahil sa gutom. Pagkagising ko, napansin kong ang daming missed calls at WeChat messages sa cellphone ko, lahat galing sa mga magulang ng orihinal na may-ari. Pagkatapos kong tingnan sandali, nalaman ko na kung bakit bigla silang tumawag. Nalaman na nila ang tungkol sa diborsyo namin ni Shen Yuchu. Nakipagdiborsyo ka kay Shen Yuchu? Ano ba talagang iniisip mo? Ilang beses ko nang sinabi, ang kumpanya ni Shen Yuchu, maganda ang takbo ngayon. May pinag-uusapan pa kaming kooperasyon sa kanila. Paano na kami ngayon? Ang tanda mo na, bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Basta-basta ka na lang nakikipagdiborsyo. Hindi mo man lang ba iniisip ang iba? Masyado kang makasarili. Wala akong anak na tulad mo. Paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi nila. Tiningnan ko lang sandali tapos hindi ko na pinansin. Lumabas para maghanap ng makakain. Ang bango. Napatulala ako sa masaganang pagkain sa mesa at kay Chen Wanwan na dahan-dahang kumakain. Chen Wanwan, wala ka bang konsensya? Kumakain ka mag-isa. Tinaas ni Chen Wanwan ang kanyang talukap. Kailangan ko pa bang magutom para sa'yo? Magaling. Napaka-convincing. Hindi mapapabulaanan. Direkta akong lumapit at kumuha ng chopsticks, dinagdagan ko ng paborito kong fish-flavored shredded pork. Wala akong masabi, pagdating sa pagkain talagang magaling si Chen Wanwan. Ang private kitchen dishes na inorder niya, mas masarap pa kaysa sa inorder ng iba. Nga pala, tumawag ang mga magulang mo sa akin, may kailangan daw sila sa'yo. Pero hindi ka raw sumasagot. Biglang nagsalita si Chen Wanwan. Dinagdagan ko pa ng isang piraso ng braised pork ribs. Alam ko. Huminto sandali ang chopsticks ni Chen Wanwan, sinulyapan ang cellphone ko. Gusto mo bang tumawag muna ako? Kinaway ko ang kamay ko. Huwag na. Sila ang nagsasalita.
Total, nagawa na. Wala na silang magagawa. Habang nagsasalita, tumawag ulit ang telepono. Sinagot ko, hindi pa ako nakakapagsalita, sunod-sunod na ang sinabi ng nasa kabilang linya. Song Sing. Pumunta ka ngayon din kay Shen Yuchu. Sabihin mong nagkamali ka. Bigla ka lang nagpadalos-dalos. Hilingin mo sa kanya ang makipagbalikan sa'yo. Narinig ko ang matinis na boses ng babae, inilayo ko ang cellphone. Hindi makikipagbalikan? Ang lakas naman ng loob niyang mag-isip. Masabihan ng masasakit na salita o mamatay sa kamay ni Shen Yuchu, alin ang mas malala? Alam ko naman yon, di ba? Song Sing. Song Sing. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Sa wakas, nakahanap ako ng pagkakataong sumagot. Nakikinig naman. Pero mahirap tong gawin. Total, hindi ko kaya. Lalo pang nagalit ang nasa kabilang linya. Song Sing. Ganyan ba dapat ang ugali mo sa mga magulang mo? Nanalangin ako. Hindi ba't sinabi niyo dati na wala kayong anak na tulad ko? Nakalimutan niyo na? Agad na natahimik ang nasa kabilang linya. Tila gusto pa niyang magalit, pero tinatamad na akong makinig total. Nasabi ko na ng malinaw ang gusto kong sabihin. Abala pa ako, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pagkasabi nito, ibinaba ko ang telepono at direkta siyang blinok. Nasaksihan ni Chen Wanwan ang lahat ng maayos na operasyon. Direkta niyang ibinaba ang chopsticks, tiningnan ako mula ulo hanggang paa ng matagal. Aba, pwede na, Song Sing. Hindi lang ang dating asawa ang tinalikuran mo, pati mga magulang mo, kaya mo ng labanan. May laman pa ang bibig ko, hindi malinaw ang sagot, saan may pang-aapi, doon may paglaban. Napangisi si Chen Wanwan, bahagyang yumuko, isang kamay ang nakasandal sa baba, bahagyang kumurbada ang pulang labi. Kung ganoon, baka sa susunod, ako na ang kasunod. Tinaas ko ang hinlalaki ko, pinuri ang kanyang pagiging matalino. Hindi ako nagulat na ganoon ang reaksyon niya. Magkasama silang lumaki ng orihinal na may-ari, alam na alam niya kung anong klaseng ugali ni Song Singhe. Ang mga ginagawa ko ngayon, sa tingin niya, maaaring ibuod sa isang pangungusap, nasisiraan na ako ng bait. Pero sa kabilang banda, kahit sino namang makaranas ng mga ganitong problema, mababaliw talaga. Ako, isang kontrabida, wala namang kiprotagonist halod swerte ng bida. Ang maagang pagtakas lang ang makakapagligtas sa buhay ko, di ba? Nga pala, tulungan mo akong maghanap ng bagong bahay, sabi ko. Itong bahay na to, okay naman pero minsan may mga nanggugulo, nakakainis. Hindi lang si Shen Yuchu, pati na rin ang pamilya ng orihinal na may-ari. Lahat sila sakit ng ulo. Ngayon, tuluyan na kaming nagkaaway. Sino ang makakaalam kung pupunta sila rito para guluhin ako? Wala akong interes na harapin sila. Sige, ako na ang bahala, sagot ni Chen Wanwan. Si Chen Wanwan, karapat-dapat talagang maging isang kwalipikadong rich third generation, mayaman na ikatlong henerasyon. Kahit nakaramihan sa oras niya ay ginugugol sa pagkain, pag-inom at pagsasaya, kapag kailangan mo talaga siya, maaasahan talaga. Kinabukasan, tumawag siya sa akin, sinabing nakapili na siya ng isang villa sa kanlurang bahagi ng syudad. Ang dating may-ari ng bahay ay nasa ibang bansa, nagmamadaling ibenta. Kaka-renovate lang ng bahay, hindi pa natitirhan. Naka-jackpot ka. Napakasaya ko sa kanyang kahusayan. Noong araw ding iyon, isinama ko si Chen Wanwan para pumirma ng kontrata sa may-ari ng bahay. Sa pinakamabilis na paraan, nailipat ang pagmamay-ari. Tapos, agad kong ipinaskil ang dating bahay para ibenta. Tumawag ako ng moving company. Isang grupo ng mga trabahador ang walang tigil na nagbubuhat ng mga gamit pataas at pababa. Naiinis na ako habang pinapanood sila. Hindi ko alam, sa pag-aayos na ito, ang dami pala talagang gamit ng orihinal na may-ari. Hindi ba't kailangang dagdagan ang bayad sa kanila? Song, ano po ang laman nitong kahon? Medyo mabigat. Isang trabahador ang nagbaba ng malaking karton mula sa ikatlong palapag. Mahigpit ang pagkakasara ng kahon, hindi makita mula sa labas kung ano ang laman. Akmang lalapit na sana ako para tingnan nang bigla akong makatanggap ng tawag. Hello, si Song po ba ito? Mula po ito sa Third People's Hospital. Ang asawa niyo po ay biglang nahimatay sa daan, dinala po siya rito sa ospital. Pwede po ba kayong pumunta agad?
Natigilan ako. Si Shen Yuchu, nahimatay, dinala sa ospital. Nagkakamali po yata kayo. Hindi po ako ang asawa niya, paliwanag ko. Nagulat ang nasa kabilang linya. Pero ang nakalagay po sa cellphone ng pasyente. Naalala ko. Dati, noong buntis si Shen Yuchu, pinilit ni Song Xinghe na palitan ang pangalan niya sa cellphone ng baby's daddy Song Xinghe. Hindi makatanggi si Shen Yuchu, kaya pinabayaan na lang niya. Hindi ko inaasahang matagal na silang hiwalay, nakalimutan pa rin niyang palitan. Kamusta po ang lagay niya? Ang pasyente po ay malamang nahimatay dahil sa low blood sugar. Wala pong panganib sa buhay niya. Pero hindi po maganda ang pangkalahatang kalagayan niya. Mas mabuti po kung pupunta kayo agad. Naiintindihan ko. Pero medyo abala po ako ngayon. Ganito na lang, tawagan niyo po ang kasalukuyan niyang boyfriend. Ang pangalan po ay Lizia. Nasa listahan po siguro ang numero niya. Pagkatapos, kung mayroon pa pong iba, direkta na lang po kayong makipag-ugnayan sa kanya. Ibinaba ko ang telepono at nakita kong dumami na naman ang mga kahon sa sala. Kailan pa kaya matatapos to? Ilipat niyo na lang po lahat. Kapag may oras ako na lang ang mag-aayos. Buti na lang malaki ang bagong bahay. Pinakiusapan ko ang katulong na ayusin ng kaunti ang mga gamit, tapos naglaro ako ng ilang laro. Nag-check-in din ako sa isang bagong bukas na sikat na Korean Igi. Masarap ang lasa, dagdag puntos ang dekorasyon. Hindi ko napigilang kumuha ng ilang litrato, tapos pinost ko sa social media feed. Check-in. Ngayon ay araw ng pagpapalaki ng muscle. May kasama pang isang gwapong selfie. Sunod-sunod na nag-like ang mga kaibigan. Kahit si Chen Wanwan na tamad mag-post nag-comment ng isang linya, masarap nga yan. Nakakain ka na ba? Siyempre, ako ang may-ari niyan. Naiinis? Pinagyabang mo pa. Pero hindi ko inaasahan na magko-comment din si Lizia. Yung tipong sa labas ay magalang pero may halong pagtatanong at pamimilit, mayabang na tono. Song Xinghe, kahit hiwalay na kayo ni Yuchu, pero si Yuchu ngayon ay nakahiga sa ospital. Hindi mo man lang siya kayang bisitahin, tama ba iyon? May sakit ka ba sa utak? Nang lumabas ang comment niyang iyon, sumabog agad ang. Ang balitang hiwalay na kami ni Shen Yuchu, ilan lang ang nakakaalam. Hindi ko pa nga naiisip ang i-divorce announcement ko, siya naman, nauna pang tumayo sa pedestal ng moralidad. Sinagot ko rin ng may sarkasmo, ang isang disenteng ex ay dapat parang patay na. Natatakot lang din naman akong magselos ka. Kung hindi ka naman nagsiselos, sige, pupunta ako. Kahit paano, magkaklase naman tayo. Ang pagbisita ay natural lang, di ba? Halos sumabog na galit na galit ang mga tao. Maya-maya lang, si Lizia mismo ang nag-delete ng comment na yon. Akala niya, kapag dinelete, parang walang nangyari. Agad akong nag-post ulit sa ibaba, humihingi ng tulong sa mga eksperto sa. Payo naman po, anong regalo ang magandang dalhin para bisitahin ang dating asawa at ang kasalukuyan niyang karelasyon? Please, napakahalaga nito sa akin. Makalipas ang isang oras, nagdala na ako ng prutas sa ospital. Hindi ko inaasahan, pagdating ko pa lang sa labas ng kwarto, narinig ko na ang boses ni Lizia na puno ng pag-aalala. Yuchu, huwag ka nang magalit. Alam kong mali ako ngayon. Pero para sa'yo rin naman to. Walang sagot si Shen Yuchu. Tila naiinis at nasasaktan si Lizia. Nahimatay ka na nga, tinawagan ka pa ng ospital, pero hindi ka man lang niya kayang bisitahin. Paano kung may nangyari sa'yo ngayon? Parang ako pa ang may malaking kasalanan. Sa wakas, narinig na ang pagod na boses ni Shen Yuchu. Medyo pagod ako. Gusto ko munang mapag-isa. Maya-maya, narinig ang tunog ng pag-urong ng upuan sa loob ng kwarto. Lumabas si Lizia sa pintuan. Pagbukas niya ng pinto at makita ako, natigilan siya. Naramdaman ni Shen Yuchu na may mali, lumingon. Napakaputla ng kanyang mukha. Wala na ang dating aura ng isang matapang na babaeng si. Nakahiga sa kama, maiswero, kitang-kita ang bihirang kahinaan. Nang makita ako, tila nagliwanag ang dati niyang madilim na mga mata. Tila kinakabahan o kaya hindi alam ang gagawin. Aksing, bakit ka nandito? Lumampas ako kay Lizia at pumasok. Hindi ba't natatakot akong mapagsabihan na kakahiwalay lang, wala nang pakialam sa dating asawa?
Kahit paano, magkaklase tayo sa kolehiyo. Hindi naman kailangang maging ganito kasama ang loob natin, di ba? Namutla ang magandang mukha ni Shen Yuchu, nanigas ang linya ng kanyang labi. Siguradong nakita niya ang usapan namin ni Li Jiasa. Sa isang taong kasing proud niya, paanong matatanggap niya ang ganitong pang-aasar sa publiko? Kahihiyan ito. Ang galit niya sa akin, siguro nadagdagan na naman. Nang maisip ko to, nainis ako. Sige, nandito na ako. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Napanguso si Shen Yuchu. Song Xinghe, kailangan mo ba talagang maging ganito? Tinaasan ko siya ng kilay, tapat na nagtanong, ano? Noong naaksidente ako, sa 3 araw ka palang dumalaw. Kumpara sa'yo, sapat na ang ginawa ko, di ba? Kung pag-uusapan ang kalupitan, sino ang makakatalo sa bidang babae na tulad mo? Agad na namutla ang mukha ni Shen Yuchu. Binuksan niya ang bibig, tila may gustong sabihin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Ang katulong sa bahay ang tumatawag. Isong, karamihan po sa mga gamit niyo ay naayos na. Pero may natitira pa pong isang kahon na hindi nagagalaw. Laman po nito ay mga ceramics. Ano po ang gagawin natin dito? Natigilan ako. Ceramics? Opo. At mukhang kayo pa po mismo ang gumawa. Kaya naisip ko pong tanungin kayo. Sa gilid ng aking mata, nahuli ko ang tingin ni Shen Yuchu na nakatitig din. Biglang may sumilay na liwanag sa isip ko. Naalala ko na. Ang mga ceramics na ito ay talagang gawa mismo ng orihinal na may-ari. Noong kolehiyo, nagtatrabaho si Shen Yuchu sa isang pottery shop. Noon, para ligawan siya ni Song Xinghe, palagi itong pumupunta doon. Buong hapon siyang nandoon. Wala siyang talento, wala rin siyang pasensya. Pero dahil si Shen Yuchu lang ang nasa mata niya, palagi siyang nauwing marumi. At sa huli, isang pangit na produkto ang kanyang nauwi. Pero tuwang-tuwa pa rin siya, hindi niya iniisip kung gaano ito nakakahiya. Nang maglaon, si Shen Yuchu na mismo ang hindi nakatiis at sinabi sa kanya na mali ang ginagawa niya. Agad na sinamantala ni Song Xinghe ang pagkakataon. Kung ganoon, turuan mo ako. Siyempre, ayaw ni Shen Yuchu. Pero si Song Xinghe ay galante, si customer siya ng tindahan. Hindi niya ito pwedeng tanggihan. Hanggang sa nag-resign si Shen Yuchu, doon lang tumigil si Song Xinghe. Ganoon naipon ang kahon ng mga artworks na iyon. Kung hindi naman importanteng bagay, itapon mo na lang, walang pakialam kung sabi. Sandali, biglang nagsalita si Shen Yuchu. Lumipat ka na pala ng bahay? Sabihin na natin, minsan talaga gumagana ang utak ng babaeng to. Tumango ako. Shen Yuchu, kailan pa? Bakit biglaan? Hindi ko napigilang matawa. Shen, Shen, ilang beses ko pa bang kailangang ipaalala sa inyo? Hiwalay na tayo. Kung ano man ang gawin ko, kung saan man ako tumira, wala na kayong pakialam doon. Biglang natigilan si Shen Yuchu na para bang may narinig siyang hindi katanggap-tanggap. Bahagyang namula ang gilid ng kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumuko na siya. Mahina siyang nagsalita, yung mga ceramics, kung ayaw mo na, ipapakuha ko na lang. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Akin naman talaga yon. Kung gusto ko, kukunin ko. Kung gusto kong itapon, itatapon ko. Hindi ko alam kung paano tumama sa maselang punto ni Shen Yuchu ang mga salitang iyon. Ang huling kislap ng liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting naglaho na parang isang mahinang apoy sa hangin na tuluyan ng tinangay. Nag-aalalang lumapit si Lija. Yuchu, ayos ka lang? Bahagyang umiwas ng tingin si Shen Yuchu, iniwasan ang kamay nito. Naiwang nakatayo si Lija, halatang napahiya. Pero wala akong interes sa dramang ito. Tatalikod na sana ako para umalis. Hindi ko inaasahan, paglabas ko pa lang, isang doktor ang tumawag sa akin. Song. Pagtingin ko, isang babaeng doktor na mga 40 anyos ang nakatingin sa akin. Bakit ka na parito? May sakit ka ba? Medyo nalito ako. Tapos, nakita ko ang name tag sa dibdib niya, Obstetrics Chief Physician. May hinala akong sumagi sa isip ko. Ang tanging bagay na maaaring mag-ugnay kay Song Xinghe sa doktor na ito ay yung dati nilang anak. Salamat po sa pag-aalala.
Pero wala po akong sakit. Nandito po ako para bisitahin ang isang kaibigan, malabo kong sagot. Tila nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganoon. Pero nasa tamang edad na rin kayong mag-asawa. Sa susunod na magkaanak kayo, huwag niyo nang palaglagin. Natulala ako. Ang impormasyong dala ng dalawang maikling pangungusap na iyon ay napakarami. Anak! Anak! Hindi ba't aksidenteng nakunan si Shen Yuchu? Anong ibig sabihin ng sinabi ng doktor? Noong gabing iyon, pagdating ni Song Xinghe sa ospital, nailabas na si Shen Yuchu mula sa operating room. Si Lizia ang nagbabantay sa tabi ng kama niya. Habang bigla akong nag-iisip, biglang narinig ko ang sigaw ni Lizia sa likod. Paglingon ko, nakita kong si Shen Yuchu mismo ang nagtanggal ng swero, itinulak si Lizia at lumakad palapit. Diretso siyang pumunta sa harapan ko, hinarangan ang babaeng doktor, ang mukha ay hindi pa kailanman naging ganito katense. Doktora, ito po ay usapan naming mag-asawa. Wala po kayong kinalaman dito. Pero ako, pinagpapawisan. Naninigas kong iginalaw ang lig ko para tingnan si Shen Yuchu. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang magandang mukhang ito ay napaka-estranghero. Anong ibig sabihin ni Shen Yuchu? Unti-unting kumunot ang noo ng doktora. Hindi mo ba alam? Sabi ng asawa mo, ang focus niyo ngayon ay sa pagpapalago ng inyong karera. Ayaw niyo para umunang magkaanak, kaya pinili niyang magpa-abortion. Wala ka man lang kamalay-malay? Hindi ko na matandaan kung paano ako nakauwi. Dahil ang buong pagkatao ko ay nabigla sa bigla ang balitang ito. Matagal akong naupo sa study room, ipinikit ang mga mata. Paano nangyari yon? Sa libro, malinaw na nakasulat na dahil sa sobrang selos ni Song Xinghe, nag-away sila ng malaki ni Shen Yuchu, kaya siya aksidenteng nakunan. Anong nangyari? Hindi ko alam kung bakit, pero nang maisip ko ang bagay na ito, may parte sa katawan ko na parang sumasakit din. Parang, nararamdaman ko rin ng malinaw ang ganoong klase ng desperasyon at sakit. Lalo akong hindi mapakali dahil dito. Iniling ko ang ulo ko, gustong alisin ang mga emosyong ito. Kakalinis lang ng study room ng katulong. Naghalungkat ako, nahanap ang kahon na, espesyal, para sa mga gamit noong kolehiyo. Sa huli, sa ilalim, nahanap ko ang isang yearbook noong kolehiyo. Ang tungkol sa pagkakunan ay iba sa nobela. Kung ganoon, posible kayang may iba pang mga bagay na naiba. Pagbuklat ko sa unang pahina, isang litrato mula sa military training. Matindi ang sikat ng araw, ang mga lalaking nakasuot ng berdeng uniforme ay may malapad na ngiti. Sa likod niya, sa entablado, nakatayo ang isang payat at balingkinitang babae. Kahit medyo malayo, makikita pa rin ang matalas na mata na iyon si Shen Yuchu noong kolehiyo. Sa ibaba, may ilang maliliit na salita. Sa unang araw pa lang ng military training, may babaeng hinimatay sa tabi ko dahil sa init. Binuhat ko siya papunta sa klinik. Ang gaan niya. Hindi ko inaasahan, ngayon, nakita ko siyang nagsasalita sa entablado bilang kinatawan ng mga bagong estudyante. Shen Yuchu pala ang pangalan niya. Ang pagkuha ng litrato ng taong gusto mo sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagsiselfie ay isang normal na gawain. Malamang, ito yung panahon na kakasimula pa lang niyang magustuhan si Shen Yuchu. Medyo natawa ako. Si Song Xinghe, nagustuhan si Shen Yuchu sa ganito ka-simple at clutch na paraan, love at first sight. Hindi ko napigilang hawakan ang mukha ko. Ang Song Xinghe sa libro ay makasarili, matigas ang ulo, mapilit, sukdulan. Tila medyo naiiba sa itsurang ito na may masayang ngiti. Mahirap isipin na ang binatang may mga bituin sa mata ay magiging isang taong mapaghinala, dominante at makasarili. Nagpatuloy ako sa pagbubuklat. Napansin kong bawat litrato ay may kinalaman kay Shen Yuchu. Ang itsura niya habang nakikinig sa klase sa malaking lecture hall. Ang itsura niya habang naglalaro ng badminton, lumilipad ang mahabang buhok. Ang itsura niya habang kumakain mag-isa sa kantin. Ang itsura niya habang seryosong nagtatrabaho sa pottery shop. Minsan, sa tabi ng mga litratong ito, may mga ilang salitang nakasulat. Ang mga kursong pinipili niya, ang boring lahat. Hindi ko maintindihan. Paano nagkakaroon ng babaeng magaling mag-aral at magaling din maglaro ng bola? Parang lagi siyang kumakain mag-isa. At saka, palagi siyang kumukuha ng pinakamurang pagkain sa kantin. Nabubusog kaya siya? Parang lagi siyang abala.
Wala man lang siyang oras para kausapin ako. Hi, Ni. Ito pala ang yearbook ng Secret Admiration ni Song Xing kay Shen Yuchu. 4 na taon sa kolehiyo, ang dami niyang kinuhang litrato nito. Bawat litrato, bawat pangusap ay ibang-iba sa Song Xing na nasa libro. Parang may gusto siyang iba. Pero hindi ako iyon. Anong gagawin ko? Baka sumuko na lang ako. Bukas na ang graduation ceremony. Baka umamin na ako sa kanya, tapos magpaalam na sa Secret Admiration na to. Habang kumukuha ng graduation picture, bigla siyang umalis. Sinundan ko siya ng palihim, nalaman kong lumala pala ang sakit ng nanay niya, kailangan ng maraming pera. Anong gagawin niya? Ang gabing ito, dapat sana ay para sa graduation picture. Pero, blanko ito. Dahil kay Shen Yuchu, na-miss din ni Song Xing ang sarili niyang graduation picture. Bahagyang nanginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bigat ng yearbook na ito. Nahihirapan akong ipagpatuloy ang pagbubuklat. Parang kung ipagpapatuloy ko pa ang pagtingin, may mangyayaring hindi ko makokontrol. Parang may batong nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagbubuklat. Iyon ay isang wedding picture. Hindi eksakto, iyon ay isang ace picture. Ang litrato sa marriage certificate. May ngiti pa rin sa mukha ni Song Xing pero mas mahinahon na ito kumpara sa simula. Bahagyang nakaangat ang gilid ng kanyang labi, bahagyang nakahilig ang katawan sa katabing si Shen Yuchu. Samantala, si Shen Yuchu ay kalmado ang ekspresyon, hindi bagay sa masayang pulang background. Doon ko lang naalala, parang wala silang wedding photo. Pagkatapos ng isang taong paulit-ulit na pag-iisip, sa wakas ay pinili pa rin ni Shen Yuchu na pakasalan si Song Xing. Hindi niya napakasalan ang taong pinakamamahal niya. Siyempre, wala siyang interes sa mga komplikadong bagay na ito. Isa pa, noong mga panahong iyon, nasa ospital din ang nanay niya. Hindi sila nagpakasal, hindi rin kumuha ng wedding photo. Simpleng kumuha lang sila ng lisensya, iyon na ang kasal nila. Akala ko, sa gabing ito, sa araw na sa wakas ay nakasama na niya si Shen Yuchu, maraming isusulat si Song Xing. Pero, sa katunayan, walang anumang nakasulat sa pahinang ito. Matagal kong tinitigan ang litratong iyon. May kung anong kumilos sa puso ko. 5 taong secret admiration, 5 taong kasal. Iisa lang pala ang kanilang litratong magkasama. Pinigilan ko ang mga iniisip ko at nagpatuloy sa pagbubuklat. Pero napansin kong wala ng litrato ni Shen Yuchu. Tanging mga paminsan-minsang sariling pahayag na lang ang natira. Parang abala siya nitong mga nakaraang araw. Kakasimula pa lang ng kumpanya, lahat siya ang personal na umaasikaso. Ang hirap di. Ginawan ko siya ng paborito niyang sweet and sour pork ribs. Pero pag uwi niya galing sa handaan, amoy alak, dumiretso na sa kama para matulog. Bumili siya ng apartment malapit sa kumpanya. Sabi niya, para mas madali ang pag-commute. Pero bakit nandoon din yung lalaking iyon? Alam kong hindi ako kayang tapatan ang pwesto niya sa puso mo. Pero gusto ko pa ring magkaroon tayo ng sariling anak. Wala na ba akong pag-asa? Pumunta ako ulit sa nursing home ngayon. Sakto namang kasama ni Chen Wanwan ang lolo niya na kalalabas lang ng ospital. Sabi niya, wala akong utak. Ang babaeng tulad ni Shen Yuchu, hindi obra sa kanya ang ganitong mga paraan. Agad akong tumalikod at umalis. Dahil alam ko rin namang totoo ang sinasabi niya. Susuko na sana ako. Pero pag uwi niya ng gabi, hindi ko alam kung hindi naging maganda ang handaan, lasing na lasing siya. Hindi ko pa rin napigilan, hinalikan ko siya. Sa unang pagkakataon, gumanti siya ng halik. Sa gitna, blanko. Hanggang sa isang gabi, parang buntis na siya. Nagpatuloy ako sa pagtingin. Yung 2 buwan na iyon, talagang iyon ang pinakamagandang panahon ni na Song Xing at Shen Yuchu. Kahit alam niyang ang pagbabago ni Shen Yuchu ay dahil lang sa bata, wala na siyang ibang hinahangad. Mula pa maraming taon na ang nakalipas, ganoon na niya kamahal ang taong ito nang walang pag-aalinlangan. Minsan niyang inakala na ito na ang liwanag sa buhay niya. Gusto niyang kumuha ng init at pagmamahal mula rito. Pero mula pa sa simula, mali na. Ang lahat ng tila magandang ilusyon na ito ay tuluyan ng walang awang sinira. Ang huling pahina. Isang punit-punit na consent form para sa abortion.
Sa kanang ibabang sulok, ang pirma ni Shen Yuchu. Parang isang kidlat na biglang tumama. Isang matinding sakit ang sumalakay. Nanigas ang buong katawan ko, nanlamig ang mga kamay at paa. Hindi mabilang na mga eksena ang paulit-ulit na sumagi sa isip ko, parang rumaragas ang alon na gustong lunurin ako. Para akong isang ulap na namatay sa lamig bago pa bumuhos ang malakas na ulan. Gustong lumitaw sa ibabaw ng tubig para huminga, pero tinatangailang ng mas malakas na alon. Hindi makahinga. Hindi makagalaw. Sa wakas, naalala ko na. Hindi ako nag-transmigrate. Ako si Song Xing. Biglang tumunog ang cellphone. Sa tahimik na study room, napakalakas ng tunog nito. Bumalik ako sa sarili. Si Chen Wanwan pala ang tumatawag. Sinagot ko. Hindi pa ako nakakapagsalita, diretsong nagtanong si Chen Wanwan. Pumunta ka ba sa ospital para bisitahin si Shen Yuchu ngayon? Ang flight niya papuntang business trip ay sa hapon. Sa normal na sitwasyon, hindi niya dapat alam ang nangyayari sa akin. Kahit na nag-post ako ng ganoong comment parang hindi niya dapat alam ng ganito kadetalye. Kahit ang oras, alam niya. Hindi ko itinanggi. Paano mo nalaman? Sandali siyang natigilan. Tumawag sa akin si Shen Yuchu, nagtanong ng ilang bagay tungkol sa'yo. Ganoon ba? Tumango ako, walang balak na magtanong pa. Narinig ang kalmado kong boses, tila napansin din ni Chen Wanwan na may kakaiba. Ang lalim na ng gabi, hindi ka pa natutulog? Pinalambot niya ang boses, nagpalit ng paksa. Akmang magsasalita na ako nang marinig ko ang doorbell. Ang dumating ay si Shen Yuchu. Ibinaba ko ang tawag ni Chen Wanwan, bumaba para buksan ang pinto. Pero hindi ko siya pinapasok. Sa labas, tuluyan ng dumilim. Ang ilaw sa poste sa likod niya ay nagbibigay ng malamlam na liwanag, kalahating maliwanag, kalahating madilim ang kanyang mukha. May kailangan ka, tanong ko. Maputla ang kanyang labi. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Mula nang umalis ako sa ospital hanggang ngayon, 3 oras na ang nakalipas. Kayan lang niya naisipang sabihin to. Wag na, sabi ko. Tapos na ang lahat. Huli na. Hindi ko na kailangan ang paumanhin na yan. Lalo pang namutla ang mukha ni Shen Yuchu. Aksinghe, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kaya kong magpaliwanag. Noong araw na yon, bigla lang akong nagpadalos-dalos kaya't. Talaga bang bigla ang pagpapadalos-dalos o matagal ng pinagplanuhan? Mahina kong tanong. Ang pagkakaroon ng anak ko, masakit ba para sa'yo? Nanigas si Shen Yuchu. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinikit niya ang mga mata, bawat salita ay mabigat. Noong una, ayoko talaga sa batang to, pero habang lumalaki si Zai araw-araw talagang. Noong mga panahong iyon, nagkamali lang ako ng desisyon. Nagsisisi rin ako. Ngayon ka pa nagsisisi, hindi ba't huli na? Lumitaw ang pagsisisi sa mga mata ni Shen Yuchu, nanginginig ang mga balikat, hindi makapagsalita. Bahagyang kumurbada ang gilid ng labi ko. Pinaakala mo sa akin na dahil sa akin kaya ka-aksidenteng nakunan. Siguradong nagsisisi ako ng husto. Hindi ko na magagamit ang bata para kausapin ka. Mula noon, palalayain na kita, di ba? Biglang nanigas si Shen Yuchu. Sa subconscious niya, inakala niyang ako ay isang makasarili, mapilit at sukdulan ang galit na lalaki. Kapag wala na ang bata, wala na akong dahilan para itali siya, guluhin siya. Binuksan niya ang bibig, tila bawat salita ay mahirap itanong. Pero ito ay usapan nating dalawa. Bakit bigla kang nanakit kay Iza noong araw na yon? Tahimik ko siyang tiningnan. Ang babaeng ito, 10 taon ko nang mahal. At hanggang sa sandaling ito, ang nasa isip pa rin niya ay ibang babae. Natawa ako. Walang dahilan. Ayoko lang sa kanya. Nararapat lang sa kanya iyon. Pero wala na ang bata, hiwalay na rin tayo. Shen Yuchu, sa wakas, pwede na kayong magsama. Dapat masaya ka, di ba? Hindi. Tila biglang may sumapi kay Shen Yuchu, hinawakan niya ang pulso ko. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya mahal. Aksinghe, wag mo akong kausapin sa ganyang tono, pwede ba? Tayo, kumunot ang noo ko, akmang itutulak siya nang biglang may marinig na malamig na boses sa likod. Aba, mukhang hindi magandang oras ang pagdating ko. Biglang nanigas si Shen Yuchu.
Doon ko lang nakita, ang dumating pala ay si Chen Wanwan na dapat sana ay nasa ibang bansa para sa business trip. Hinawi niya ang buhok sa gilid ng tainga, ang magandang mga mata ay may bahid ng lamig. Shen Yuchu, hindi ba't sinabi ko na sayo, kung hihiwalayan mo siya, huwag mo na siyang guluhin pa. Kinagat ni Shen Yuchu ang labi, ang tingin sa kanya ay puno rin ng galit. Ang usapan namin ni Aksinghe, kailan pa naging karapatan mong isang tagalabas ang makialam? Tinaas ni Chen Wanwan ang kilay, lumakad palapit habang naka-high heels, tumabi sa akin at hinawakan ang braso ko. Biglang kumabog ang puso ko. Lumingon siya, ang ngiti ay kaakit-akit at simple. Gusto mo bang bumalik sa dati? Medyo magulo ang isip ko. Umiling ako. Wala akong balak. Ikaw naman, bakit ka biglang bumalik? Tinaas niya ang baba. Hindi ako babalik, hahayaan ko siyang guluhin ka rito. Mahigpit na nakatitig si Shen Yuchu kay Chen Wanwan, sa kamay na nakahawak sa akin, bahagyang namumula ang gilid ng mata. Chen Wanwan, huwag mong ipagmukhang napakabuti mo. Alam mo sa sarili mo kung ano ang marumi mong intensyon. Natawa naman si Chen Wanwan. Lumingon siya, ang ngiti ay puno ng saya. Yamang napakatalas ng mata ni Eve Shen, kung ganoon, pakisabi naman po kung ano talaga ang intensyon ko. Pero ayaw nang magsalita ni Shen Yuchu. Nakaipit ang labi. Napangisi si Chen Wanwan. Ano, ayaw mong sabihin, Yim Shen? Kung ganoon, ako na ang magsasabi. Hinihintay ko lang naman kayong maghiwalay para maligawan ko siya. Ang pagkakataong ito, hindi madaling dumating. Siyempre, kailangan kong pagtuunan ng pansin, pagbutihin. Ang hangin sa gabi ay dala ang kanyang boses, bawat salita ay tumatama sa eardrums ko. Tahimik na kumakabog ang dibdib ko. Nagpatuloy si Chen Wanwan, ikaw, Shen Yuchu, kung may mata ka lang, kung may konsensya ka lang, hinding-hindi mo maitatanong ang mga bagay na yon kanina. Huwag mo sanang isipin na may taong laging magpapatawad, laging magbibigay sa iyo ng pagkakataon, di ba? Biglang namutla ang mukha ni Shen Yuchu, nanginig ang katawan na para bang anumang oras ay babagsak na. Pabulong siyang nagsalita, basag ang boses, hindi ko talaga sinasadya. Tila tamad nang makinig si Chen Wanwan, direkta siyang pinutol, lumamig ang boses ng ilang antas. Sinabi ko na, nahihirapan na siyang kalimutan ang mga bagay na yon, nagsisimula na siyang magbagong buhay. Kailangan mo pa bang ulitin yan? Bigla akong napatingin kay Chen Wanwan. Ang mga salitang yon, parang may mali akong naririnig. Posible kayang may napansin na siya. Pero hindi napansin ni Chen Wanwan ang reaksyon ko, basta't sinabi lang ng walang gana, umalis ka na. Huwag ka nang babalik pa. Halos matumba si Shen Yuchu, ang tingin ay parang nawala ng focus, tulala. Ayoko nang tingnan pa. Sinabi ko sa kanya, sige na. Ang gusto mo lang namang itanong ay yung dalawang bagay kanina. Nasagot ko na lahat. Simula ngayon, wala na tayong anumang kaugnayan. Habang nagsasalita, tatalikod na sana ako para umalis nang biglang may marinig na mahinang tunog sa likod. Si Shen Yuchu bigla na lang lumuhod. Aksing T. Nanginginig ang boses niya, hindi mapigilan. Alam kong mali ako. Lahat kasalanan ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsimula tayo ulit, pwede ba? Ang unang reaksyon ni Chen Wanwan ay lumingon sa akin. Ang dating mapagmataas at dominante niyang aura ay nawala lahat. Ang maganda at matalas niyang mga mata ay mahigpit na nakatutok sa akin. Ang kamay niyang nakababa sa gilid ay palihim na humigpit. Nanigas ang maliit niyang mukha. Kinakabahan siya. Hinihintay ni Shen Yuchu ang sagot ko. Ganoon din siya. Lumingon ako, tahimik na tiningnan si Shen Yuchu. Shen Yuchu, 5 taong kasal. Hindi kita kasing gusto ni Licia. Sa halip, puro problema lang ang dinadala ko sa'yo. At nag-ilusyon pa akong angkinin ka. Sukdulan ang pagiging walang kwenta ko. Ito ang nasa isip mo, di ba? Namutla ang mukha ni Shen Yuchu. Dinagdagan ko pa, at saka, kahit ang kasal na ito, pinilit ko lang sa'yo. Kung hindi dahil sa nanay mo, hinding-hindi ka makikipag-ugnayan sa akin. Hinding-hindi tayo magkakaroon ng ganito karaming gusot. Ito ang tingin mo sa kasal na to.
Shen Yuchu, ito rin ang personal mong sinabi sa akin bago mangyari ang aksidente, di ba? Napakasama ng itsura ni Shen Yuchu, nagpapanik ang mga mata. Noong araw na yon, bigla lang akong nagpadalos-dalos kaya nasabi ko yon. Galit lang ako noon. Wala ako di. Ang mga salitang ito ang lubos na nagpaintindi sa akin kung gaano katawa-tawa, kasuklam-suklam, at kasukdulan ang tingin niya sa akin. Pagkatapos mawala ang bata, nawalan ako ng pag-asa. Nagsimula akong mag-isip kung dapat ko na bang palayain si Shen Yuchu. Ang isang lalaking tulad ko ay hindi karapat-dapat na makasama pa siya. Kaya nang makipagkita sa akin si Liza, pumayag ako. Gusto ko ring magkaroon ng pagkakataon na linawin ang lahat sa babaeng ito na laging nanggugulo sa pagitan namin ni Shen Yuchu. Pero noong araw na yon, hindi ko na itanong ang mga gusto kong itanong. Dahil ibinigay sa akin ni Liza ang consent form para sa abortion. Song Xinghe, huwag mo sanang isipin na sa pamamagitan lang ng isang bata, makukuha mo na ang puso ni Yuchu. Sa totoo lang, noong tumawag ka, nasa tabi lang niya ako. Narinig ko rin. Pinayuhan ko pa siyang sundin ka, manatili na lang sa bahay at huwag nang mag-business trip. Pero alam mo ba kung anong sinabi niya? Sabi niya, gusto mo lang siyang itali gamit ang bata. Nakakainis ka raw. Mula pa noong first year college, gusto mo na si Yuchu, di ba? Nga pala, parang dahil hinimatay siya noong military training, dinala mo siya sa klinik. Ang pagtulong sa kapwa ay magandang bagay. Pero hindi naman siguro sapat yon para ialay na niya ang sarili sa'yo, di ba? Ano sa tingin mo? Song Xinghe, huwag ka nang magpakatanga. Ang childish mo, nakakainis. Pati ang pagkakaroon ng anak mo, kinasusuklaman niya. Hindi ko inaasahan na sinadya ni Liza na mahulog sa hagdan. At hindi ko rin inaasahan na eksaktong sa sandaling iyon darating si Shen Yuchu. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko, walang tigil na umiiyak sa tabi ni Liza, halatang kinakabahan at nag-aalala. Mula simula hanggang huli, hindi man lang niya ako tiningnan. Nang maglaon, sa wakas ay naghintay akong magkaroon siya ng oras. Gusto ko siyang hanapin para tanungin tungkol sa bata, pero pinigilan ako ng mga salita niya. Song Xinghe, hanggang kailan ka ba magwawala? Hindi mo ba alam na mula ulo hanggang paa, nakakasuka ka? Noong araw na yon, matagal akong naglakad ng walang patutunguhan sa kalsada. Ang nasa isip ko lang ay ang mga masasakit na salitang sinabi niya. Masyado ba akong makasarili? Masyado ba akong sukdulan? Masyado ba akong kasuklam-suklam? Hanggang sa bumangga ang kotseng nawalan ng kontrol. Agad akong nawalan ng malay. Nang magising ulit ako, naging ibang bi ako na ako. Isang di ako di sa mata ni Shen Yuchu. Gumawa siya ng ganitong ilusyon na mundo para sa akin. At sa mundong ito, baliw ako at makasarili. Mapilit at katawa-tawa. Ang mas mahalaga, instinctively hindi ko na siya mahal. Tinitigan ko ang mga mata ni Shen Yuchu, kalmadong nagsalita, pero Shen Yuchu sa mundong ito, hindi na rin kita mahal. Ang pag-ibig ko sa'yo ang sumira sa buhay na ito. At hindi ka karapat-dapat. Kinabukasan ng umaga, paggising ko, maliwanag na ang sikat ng araw. Naamoy ko ang bango ng almusal, dahan-dahang pumunta sa kusina. Si Chen Wanwan ang nagluluto. Hoy, Miss Chen! Anong araw ba ngayon at karapat-dapat kang magluto? Tinaas ni Chen Wanwan ang baba, tumingin sa labas ng bakuran. Nakakainis na araw. Kahapon, buong gabi si Shen Yuchu sa labas. Hindi ko na pinansin. Hinihila ko si Chen Wanwan na gusto pang makipagtalo, pumasok kami sa bahay, isinara ang pinto, at diretsong nagpahinga. Siyempre, magkaibang kwarto. Naupo ako sa mesa, kinagat ang ginawa niyang fried egg toast. Zitses ito rin ang araw na unang beses kang nagluto, Miss Chen, at nabigo. Agad na lumapit si Chen Wanwan para agawin ang toast. Sunog! Huwag mo nang kainin. Gagawa ako ulit para sa'yo. Umiwas ako. Huwag na, sayang naman.
Hindi naman masama. Nag-aalinlangan si Chen Wanwan. Talaga? Tinaas ko ang toast. Subukan mo. Akmang kakagatin na niya nang yumuko ako at hinalikan siya sa gilid ng labi. Natigilan siya. Agad na namula ang tenga niya. Songksing! Nasiyahan akong pinisil ang pisngi niya. Narinig ko. Bakit ang lakas ng boses mo? Mas mataas pa sa tono mo noong nagtapat ka kahapon. Natahimik sandali si Chen Wanwan. Sa huli, direkta siyang yumakap sa akin, mahinang nagsalita, akala ko nakalimutan mo na lahat. Noong kagigising mo lang pagkatapos ng aksidente, ang dami mong nakalimutan. Muntik ko nang isipin na mag-aalaga ako ng isang malaking tanga. Hinaplos ko ang buhok niya. Paano naman? Kahit makalimutan ko ang sarili ko, hinding-hindi kita makakalimutan. Noong mga panahong hindi ko nakilala ang sarili ko, hindi na naniniwala, may isang tao pa rin akong hindi pinagdududahan, lubos na pinagkakatiwalaan. Tumingala siya, nasiyahang umiti. Sa wakas, naging matalino ka rin. Hindi na sayang ang ilang taon kong pagkagusto sa'yo. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko napigilang sabihin, Chen Wanwan, paano ka naging mas bulag pa sa akin? Nagustuhan mo ang isang taong tulad ko. Mayabang siyang sumagot, malinaw na mas magaling ang mata ko. Alam kong maghintay sa taong karapat-dapat hintayin. Natawa rin ako. Ikaw na ang pinakamagaling. Pagkatapos ng kwento, kung nagustuhan nyo, paki-like naman.